Pero doon ako na-convince noong time na yon, hindi pala istruktura lang ang pinag-uusapan sa autonomy movement. Lalo na kay Bishop Danny, kay Pastor Peps. Kay Bishop Danny ay nagturo siya na ang church dapat, ang misyon ay priority, hindi struktura. So, para sa kanya, kung saan ka naroroon, yun ang Jerusalem mo. At kung saan ka naroroon at nasaan ang Jerusalem mo, dun dapat lalago ang church. So, ang gusto pala natin ay mas maging mature ang church sa Pilipinas. Take responsibility sa misyon sa Pilipinas. Find and build resources. Kay Pastor Peps, build relationships. Malaking bagay para kay Pastor Peps yung building relationships, at ang kanyang modelo si Jesus. Yung libro niya, Jesus the Organizer, yun ang binigyan niya ng pansin. How Jesus built relationships beyond the 12 disciples to build relationships for the wellness and wholeness of people. Kaya hindi naharuin parokya, never, kung si Pastor Peps ang kapag-uusapan, at lalo na si Bishop Danny. Ang nasa isip nila ay kingdom of God. Lalo na si Pastor Peps, dun sa dalawang libro na yun na sinulat niya, Jesus the Organizer, at saka yung a Bible scan of ecological and environmental disasters, Genesis to Revelation. Doon collection lamang ito ng mga biblical verses arranged into an orderly sequence of themes, no, na relevant dun sa title ng mga libro. Pero doon makikita natin na ang concern ni Pastor Peps ay yung propagation ng gospel for wellness and wholeness of people. Not simply the wellness and wholeness of the church, but the wellness and wholeness of people with a word to share, the gospel to share to the world. Sabi nga ni Jesus the bread that I give for the life of the world is my flesh. Hindi naman niya sinabing what I give to the church. So, yan si Pastor Peps, yan ang pinanindigan ni Pastor Peps, ang wider sense of being the church for the people, the wellness of the people, wholeness of the people, the wellness of the world, the wholeness of the world. Kaya yung kanyang stance na panindigan ng environmental issues para sa kapakinabang ng kapakanan ng kinabukasan ng ating daigdig hindi matatapatan ng sino man yan. Talagang pinanindigan niya yung kanyang konsepto ng food production nakabatay sa maliit na konsepto ng bahay kubo na merong impact para sa kapakanan ng mas marami. Yung technology ng bahay kubo ay pwedeng gamitin ng sinuman para magkaroon ng sustainable food production na hindi mapamuksa sa environment katulad ng ibang pamamaraan ng agrikultura o animal livestock growing, no? Animal or livestock propagation. Si Pastor Peps talagang pinanindigan niya, naging columnist siya, pinanindigan niya yung bahay kubo technology, pinanindigan niya ang sustainable food production at environmental concern. Kaya yung tinuro niya, salamat, salamat, salamat. Ang lalim at ang lawak ng ibig sabihin yan para sa kapakanan natin, hindi lamang sa lokal nating sitwasyon, kundi yung kabuuang kapakanan ng ating daigdig. Salamat, salamat, salamat.